So hello no, ngayon no, iwan ko ba no kung bakit ganito ang tao. Proud na proud silang gumawa ng kasamaan, mga immorality. Ang mga ganitong mga kasamaan, ginagawa nilang joke-joke. Alam nyo ba na sinasabi dito sa Biblia na ang isang tao na gagawa ng mga walang kabuluhan, kumbaga yung mga kalukuhan sa kanyang kapwa or anuman, ay parang isang tao na naglalaro ng isang bagay na nakakamatay. Dito, mababasa mo sa mga Facebook, sa mga social media, tignan mo yung mga immorality na mga ginagawa ng mga tao ngayon, yung mga marurumi. May mga araw-araw pa yung araw pala, kahulugan ng araw is nakadoon sa mga private parts ng mga tao, nakatuon sa tao, ganito ganyan. Anong ibig sabihin niyan? That's immorality. Alam nyo ba na ang pinakaama sa mga lahat ng sa lahat ng kasalanan, immorality, murder, lahat ng uri ng kasamaan ay si Satanas. Kung kayo gumagawa nito, kayo po ay mga tao ni Satanas. Bakit nyo hinahayaan na ang demonyo ay siyang kukontrol sa iyo? Ay siyang gagawa sa inyo ng ganito, magiging ganito kayo? Bakit nyo hinayaan yan? Alam nyo ba na pagdating ng araw, alam nyo na kayo namumuhay sa kalooban ng inyong ama na ang demonyo, pagdating ng araw, ilalayo kayo ng Diyos sa kanyang presensya? Alam nyo yun, na kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. Minamahal niya ang mga makasalanan. Kaya nga sa pagmamahal niya sa mga makasalanan, binigay ng Diyos ang kanyang bugtong anak na si Jesucristo upang tubusin ang bawat isa sa atin dito sa mundong ito. Pero minamahal ng tao ang kasalanan. Ang gusto ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, ang tao kukunin niya upang ang tao mapalayo sa kaparusahan, pero ang tao gumagawa ng hakbang upang sila, kung paano sila lalayo sa Diyos. Tignan mo ngayon sa social media, especially sa Facebook, kasi itong apps na ito ay nagiging tambayan ito ng bawat tao. Bulgaran na talaga dito ang lahat ng uri ng karumihan. Nudity, yung mga nudity ng mga damit na yan, no? Mga damit ng mga prostitute, ginagawa na nila yan. Mga babae, mga lalaki, nakabra, nakapanty, nakabrief. Lahat ng uri ng mga karumaldumal na kasamaan na kinamumuhian ng Diyos, na binabanggit niya dito sa Biblia na ang kabayaran sa mga ganitong uri ng kasamaan ay kamatayan sa impyerno. Hindi sila nagtanim ng takot dito. Instead, ini-encourage pa nila ang iba na gumagawa rin sa ganon. Kaya yung ibang tao naman na nakikiti na nanonood, ay viral ito, gagayahin ko to. Hindi niya alam na ang niyang sarili, every time na nung gagawin niya yon, ang kanyang sarili niya ay ginawa na niya sa pinaka worst na mangyayari pagdating ng araw, dahil ginagaya niya nitong mga propeta ni Satanas na nagpo-post ng mga karumihan, karumaldumal. Tignan mo kung gaano kasama ang isang tao. Proud na proud silang gawin ang karumihan na yan. Mga immorality, mga gawain dapat ng mga mag-asawa na sa mag-asawa lamang na mga sikreto, pero binubulgar nila, pinapakita nila sa mga reels, sa mga video, sa mga picture, sa mga post. Yung nakikita mo sa mga barbar na yan, nakahubot-hubad yung mga babae, mga lalaki, ginagawa na nila dito sa Facebook. Nakahubad yung mga babae at lalaki kasi nga dito sila kikita. Isipin mo, yung halaga ng iyong kaluluwa, binibenta mo na Satanas sa magkano lamang na presyo. Cheap price lamang. Kawawa ka pagdating ng araw. Hindi mo man lang naisip na ang buhay mo ganito lamang. Kung titimbangin natin ang buhay mo dito sa mundong ito, halos hindi yan nakakagalaw.
kahit isang guhit man lamang, kung ikumpir mo sa buhay na walang hanggan pagkatapos ng iyong kamatayan dito sa mundong ito, hindi mo man lang naisip yan. Hindi man lang naisip. Isa rin ito sa pagkakamali ng bawat church leader. Kasi mostly sa mga tao na mga ganyan ay sumasamba rin. Pumapasok sa simbahan. Kung itong mga bagay na ito, lahat ng uri ng karumihan na ito ay pinapangaral doon sa simbahan, ma-aware ang tao. Pero patuloy pa rin gumagawa ang tao dahil nga hindi sinasabi ng kanilang mga leader, na mga pare, mga pastor, mga deacons, o sino man yun. Hindi nila sinasabi na ang ganitong uri ng kasamaan o ganitong uri gawain ay masama. Ang sinasabi lang nila, sambahin na natin ang Panginoon. Totoo, sasambahin natin ang Panginoon. Pero ang tanong, ang puso mo malapit ba sa Panginoon? Kasi ang sinabi ng ating Panginoon mismo, itong mga taong ito nagpaparangal sa aking pangalan at sumasamba lang sa akin sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi, pero ang puso nila malayo sa akin. Klaro po yan, klarong-klaro po, malayo ang puso. Sinasamba nilang Panginoon, malayo ang puso. Bakit? Sinasimba nila ang Panginoon, pero yung mga gawain nila karumal-dumal pa rin sa paningin ng Panginoon. Tingin nyo ba ang ganitong gawain makakapasok tayo sa karya ng Diyos? Tingin nyo ba tayo ay qualified no, na doon sa kanyang karya na banal? Isipin nyo lagi doon sa sinabi sa Biblia sa Revelation. Sinabi doon sa kaharian ng Diyos, walang kahit isang tao o kahit sino na marumi doon sa kanyang kaharian. Ang lahat doon banal at walang bahid ng dumi ng kasalanan. Tapos ikaw, nakahubot-hubad ka, gumawa ka ng mga immoralidad dito sa mundong ito, ganito, ganyan. Tapos ini-expect mo na makapasok ka sa langit pagdating ng araw. Anong tingin mo? Anong isipin mo? Maraming mangmang na mga tao ngayong panahon na ito. Yang mga tao na yan yung mga tao ni Satanas na kinukontrol. Ang tanong ngayon, kung magpapadala ka at sasabay ka sa kanila, kayong lahat na gumagawa niyan, pumipila kayo or sumusunod kayo or dumadaan kayo sa daan na maluwag na daanan, pero maraming mga tao ang dumadaan at nagsisiksikan pa kahit malapad ang daan papunta sa kamatayan. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay napakakipot at iilan lamang ang tao na nakakakita doon at sumusunod o dumadaan doon na daan na yun. Yan ang katotohanan. So mag-ingat po tayo, no? Kasi dito po sa mundong ito, puno na talaga ng kasamaan. Punong-puno at pinupuno nila to araw-araw. Instead na magsisi sila sa kanilang kasalanan, lalo pa nila itong ina-upgrade ang kasalanan at lalo pang sasama. At ini-encourage din nila ang ibang tao na gumawa din sa ganong uri ng kasamaan. Sa ganitong paraan, ang kasamaan dito sa mundong ito lalong nag-aalam at hindi matigil-tigil. Hanggang sa darating yung araw na ang mga tao na gagawa nito mapaparusahan at ilalayo sila sa presensya ng Diyos, at ang puot at galit ng Diyos mananatili sa kanila habang panahon at walang hanggan. Akala siguro nila na hindi ka lang gumawa ng krimen dito sa mundong ito, wala kang kaso sa mundong ito, ay makakapasok ka na sa kaharian ng langit. Iba ang judgment dito sa mundong ito at iba ang judgment doon sa ating Panginoon. Lagi niyong tatandaan yan. So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat and God bless everyone. Amen.